Hello there, everyone. I'm teacher Chloe, and for today's video, this would be about the Poly English application. And this is specifically about the training process. So, nag-start kayo sa basic information. Yun yung una, basic information, then device test, pronunciation test, and the demo test. So, kapag napasa niyo na yung apat na yon, mapupunta na kayo sa training. And eto yung training, ipapakita ko kung paano yung ginagawa sa training. So, ganito lang din yung ginawa ko. Kung ano yung ipapakita ko sa inyo ngayon, ganito yung ginawa ko during my training. Okay, so eto yung magiging screen. Okay. Ayan. So, ganito yung magiging screen kapag nag-training kayo. Ayan. Ganito yung magiging screen kapag nag-training kayo. So, um, mag-i-start yun doon, i-click nyo lang yung record. So, anyway, doon kayo maggagawa nito ng recording ng test, ng training test sa mismong app, sa application ni Poly English. So, magiging recorded yun doon. Okay, so automatic na magre-record yun. Hindi sa Zoom, hindi sa kahit anong platform. Doon mismo sa Poly English platform. So, start nyo lang ang eto. So, ayan, pwede nyo basahin. Much better na basahin nyo na lang. Actually, may mga guides dito na kung kailan nyo babasahin or pwedeng hindi, pwedeng skip na. Pero yung sa akin, parang medyo binabasa-basa ko na lang din para wala akong ma-miss. So, ayan, Poly English. So, kunwari, ganito na, nagsa-start na. So, ganito lang. Poly English Teacher Training, welcome. So, ayan, next. So, and binasa ko lang to. So, the training program is divided into three sections. So, section 1, app operation guidance, ganyan-ganyan. And then, so yeah, pwede mong skip yan. Section 2, courseware navigation. Okay, and then section 3, key policy highlights. Okay, so yan. And then next. Okay, so here, section 1, app operation guidance. So, this section encompasses two distinct page types, read and practice. So, pwede mo tong basahin, pwedeng hindi na. Okay. And then proceed to the next page. So, makikita ninyo dito na merong nakalagay na, wait lang, kuha ako ng pen. So, makikita nyo tong read dito. So, ayan. Ibig sabihin yan, pag may nakita kang ganyan, basahin nyo kung ano yung nasa screen. So, since merong read dyan, basahin natin to. In this section, we'll cover key features of the app, including the student window, toolbar, bottom bar, and teacher guide, explaining their functions and how each can assist you during lessons. So, tandaan mo lang din yung merong mga arrows dito, ganyan. Kasi minsan sa next page, may mga test doon na kailangan mong i-click, kailangan mong i-try kung ano yung mga nakalagay dito na merong uh, guide or words. Ayan. So, tandaan mo lang din yan. Okay, and then let's go to the next page. So, ganun lang. Ayan, may nakita na naman tayo ditong word na read. So, ibig sabihin, babasahin na naman natin tong page na to. So, student's window exploration. So, there's no real student in the classroom now. So we would like to emphasize some fundamental functions under the student's window first. The student's window is right under the teacher's window. So, tandaan nyo lang to, yung may mga bilog dyan. Ayan, tandaan nyo lang yung may mga bilog dyan. And then, ito. So, click, okay, this button to mute and mute students. And then, click start to reward students with stars. Okay, so tandaan nyo yan. Kasi may question yan sa next page minsan. Okay, read. Students window exploration. So the most important function is authorization. Let's check it out. Click like this icon to authorize the students so that they can write or operate interactive courseware, especially for games. While in authorization, you cannot interact with the page because the student has full control. So tandaan nyo yan. Please remember to end the authorization if you want to take control again. You have two ways to end it. Click the picture on the right. So, eto yun. Ayan, may mga guide dyan. Okay. Next page. Ayan, so eto naman, sa next page, may nakalagay dito na practice.
So, ibig sabihin nito, magkiklik ka sa screen. So, please click the button that can be used to authorize the student. So, dun sa previous page, pinakita ko ano yung button, kung ano yung icon na i-click natin kapag mag-authorize tayo kay student. So, ano ba yung button na yon? Eto yon. Yung parang star na wand. Good job. Yan. So, i-click mo lang yan. Tapat mo lang yung cursor mo dyan and i-click mo yan. Okay? And then next. So next, okay, tip. In the classroom, we recommend that teachers give 15 to 20 stars per class. Giving too few stars may not effectively motivate the students. So, ito yung maximum stars na pwede nating ibigay kay student, 15 to 20 stars. Ito yon yung star na to. Good job. Kapag kinlik mo tong star na to, ayan yung sa reward ni student. Okay, this is practice. Kapag ka nakita ninyong practice ang nakalagay dyan, ibig sabihin, meron kayong mga i-click or meron kayong mga dapat na gawing parang test sa screen. Okay, so please click two buttons to end the authorization on this page. So ano ba yung para ma-end yung authorization ni student? Yun yung i-click ang wand, yung star wand again, at yung X button dito sa baba. Good job. Okay, next page. Practice ulit to. So, whisk through the sidebar. Now, draw a green apple on the right blank area with, so tandaan mo to, ito yung pang drawing, pang sulat. Type an, type in apple below the green apple with, ito yung pang type, yung text. Drag the word apple to somewhere else using, so ito yung parang arrow. Yan yung pag-drag, pagpwesto mo, paglagay mo ng word or nung icons sa different positions. Now, erase the word apple with eto, yung ganitong icon. So, ito yung pang-erase sa mga specific words lang or specific mga specific drawings. Yan, eto yun. Now, eto naman, kapag ka gusto mong i-clear all content. So, sobrang dami mo nang nasulat, sobrang dami mo nang the drawing. So, kung gusto mo nang i-delete all, eto yon. Okay, so tandaan mo lang yan. Next. Now, which sidebar button below can be used for drawing and doodling? So, for drawing, so piliin mo lang eto. Good job. So here, kahit hindi ka na mag-explain, kapag ka ginagawa mo yung test na to, hindi mo na kailangan mag-explain. Tuloy-tuloy lang para mabilis kang matapos. So next ka lang ng next. Ako lang nag-explain sa inyo. Pero pag ginagawa niyo na to, tuloy-tuloy lang. Okay? So delete all. Ito yon yung gantong icon. Good. So, tuloy-tuloy nyo lang itong gagawin. Ayan, meron na naman dito nakalagay, read. So, babasahin mo to. Turning pages with ease. There are many steps that can be switched even on the same page in Poly English courseware. So, you can see there are two types of page flipping functions. So, may two types of page flipping function. Meron dito yung single na arrow, tapos merong may arrow na may guhit. Ito yun. Ayan. So, ganyan yung flip ng page. So the outer one is used to switch to the next page, while the inner one is used to switch to the next step within the same page. Now let's try it out on the next page. So try natin. Kapag ka nakakulay to, yung maliit na arrow, ito. Kapag ka nakakulay siya, ibig sabihin, pwede siyang maklik. Clickable siya. Meron siyang something sa next page niya. So, i-click nyo yan. What animal is it? Ayan. 'Di ba meron? So, kapag ka wala na, ayan, wala na, hindi mo siya maklik. So, dito ka na sa next na arrow. Okay, now, turning pages with ease. So, click, okay, this one button now. So, i-click mo siya now to reveal all the animals on the right picture. What animal is it? Ayan, so nag-reveal yung mga animals. Now, please click again to end and turn it gray. So, yan, i-click mo siya lang i-click hanggang sa maubos, hanggang sa, ayan, hindi mo na siya maklik. Ayun yun, ibig sabihin yan. So, para lumabas yung lahat ng mga dapat na lumabas na contents.
Okay, so ilan tong animals? Kasi tatanungin yan. So bibilangin niyo tong animals. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now, how many animals are there in total on the previous page? 8. Good job. Okay, next. So practice catalog and TG in the bottom bar. You can find the catalog of the courseware on the bottom of the left side. So eto, kahit hindi mo nabasahin, pero ako kasi binabasa ko na lang. So drag the teacher's guide. Ito yung teacher's guide sa baba. Okay, window on the bottom of the right side to somewhere else on the screen. Ayan. So which of the following statement is incorrect? Course materials can be navigated to different places. Cannot be moved. Uh-oh. Asan na? Good job. So, fixed in position and cannot be moved. So, okay lang yun kahit may mali ka. Ayan. Next, eto naman, take a moment to check your background. Make sure it's tidy and clean. So, dito, kapag ka lumabas yung page na to, eto yung capture the moment. Eto yung idadrag mo yung um, camera, yung screen ng camera ni teacher dito sa teacher. Tapos yung screen ng camera ni student sa student. Tapos i-click mo tong camera icon dito para mag-take ng picture. Ayan. So, let's see. Next page natin. Ayan, practice. Dive into scenario. So, ayan, basahin mo lang ito. On the next page, chu ganyan, basahin mo lang yan. So, bibilisan ko lang to So, eto, for example, eto na yung page nyo ni student. So, visible only to the teacher. Please give, yung S, student yun Please give student the instructions. Seagulls can swim. So, let's say, seagulls can swim. Seagulls can swim. So, yun yung bibigay mong instruction. Good job. Okay, so eto, swim. Kasi yung isa, fly, di ba? So, seagulls can swim. Can you click on that? Click. Good job. Seagulls can swim. So, i-click ni students dito yung mga may swim. So, since walang student, ikaw ang gagawa nun. I-click mo. Good job. Okay. Next. Seagulls can fly. Now, this time, it's fly. So, piliin mo lang yung picture na nag-fly. Good job. Okay. Ayan, next na. So, eto read. May nakalagay na read. So, babasahin mo yan. Read. Dive into scenarios. A common mistake. So, babasahin mo to lahat. Okay? Next, para mabilis tayo. So, practice. What can you do if the students use pen to circle instead? So, help the student. Eto yung gagawin mo. And use finger or mouse to instruct. Okay. Good job. So, may nakalagay naman dyan kung choose two right answers. Okay, so when you click an interaction area on a courseware such as cards on this page, but nothing happens, what might be the reason? Okay, so you have given the full authorization sa kanya. So, kaya hindi ka makaklik. Or Good job. Okay, so practice. Eto. Rewards. First bomb, high five. In the classroom, it's important to surprise and reward students from time to time. You can click the tools. So, eto yun. Kapag kinlik mo yung tools, makikita mo dyan, meron dyang high five icon at saka yung fist bump na icon kay student. What animal is it? Okay, so next, sticker Wonderland. Okay, read. So, sabi dito, read, basahin mo yan. We offers a library sticker, so babasahin mo to. Okay? Next, eto din, babasahin mo to. Okay, so make a reward system. Na please now explore the stickers briefly and click tips. You can use the two theme, ayan, sa meron ditong stars and fruits. Okay, what else? Okay, so practice. In the classroom, aside from the stickers giving star rewards, the student is one of the most important methods. How many stars? How many stars? 15 to 20. Good job. Course navigation. So Poly English course materials are highly interactive. In addition to the features in the app, classroom materials is explore together. Okay. So read. Basahin mo to. Teacher. Okay? Babasahin mo yan. Next. A black cat. A black cat. Okay. So, a black cat. I-click natin yan. A black cat. Black. Tapos, i-click mo to kapag ka meron kang nakitang arrow dito na naka-yellow. I-click mo yan. Kapag ka naka-gray na siya, ibig sabihin pinaka-end na yung naabot mo. Yan. So, black, a black cat. Okay.
And then, here. Okay, so meron tayong ditong practice sentence. So, click on the yellow button in the right bottom corner. So, eto yun. Ayan, para mag-play siya. So, a cat. A white cat. This is a white cat. So, ayan. Yan lang. This is, this is, this is. Hi, I'm Polly. Okay, merong guide dyan. So, eto yung guide. Ayan yung answer. This is Polly. Okay, kahit sa actual na class ninyo, ganito yung screen. Merong ganitong guide. Laging may guide na ganito. Pero hindi to nakikita ni student ha. Sa student screen, hindi nila nakikita to. Sa teacher screen, meron to. So nakikita niyo dyan yung mga answers. Kaya hindi na rin kayo malilito. Okay. And there's the student's reward. Ayan. Next. So, why do wolves make different sounds? Why do wolves howl? They howl to call their friends. So, click mo lang yung play. Pwedeng i-click mo dyan. Ayan, ito pa. They bark to warn others. They whistle to find their friends. They click to find food. Okay, so yun. Then next. Can birds swim? Can fish fly? Let's follow Polly to find out more. So, I babasahin want niyo to go to that lang. island to find some food. Okay, next man. So, eto merong read. Okay, babasahin mo to, teacher. And then, gawin natin to. Click mo lang. Pagka Yeah, merong a mga cat. lumalabas na parang araw na kamay, mga ganito, yan. I-click niyo yan. Okay. So, kiklik natin yan. Bakit tayo? Ay, tapos na pala. Okay, so here. Na click on the highlighted word to show the explanation. Kapag ka mayroong naka-highlight na word, pwede mong i-click yan, lalabas yung explanation. So, for example, heat. That's a verb. To make something hot or warm. Tapos balik mo lang ulit. Next, for example, may sentence na this gas is called water vapor. So, i-click mo to kasi naka-highlight siya pag hindi naintindihan ng student. Ayan, so vapor. Vapor means ganito, ganyan. Ganun. So, next. Okay. Ano to? Flying fish. Flying fish. Flying fish can swim. So, basahin mo lang yan. Okay? Habang nini-next mo to. Tapos, play mo yung mga video na ganyan. Flying fish can fly. Okay, ganyan. Flying fish can fly. So, click mo yung, okay, don't forget to click the, eto din pala, yung parang ilaw na to. Yan. So, fly, fly, glide, glide. Okay, X. We're done. So, what's next? Okay, read. So, explore prompt boards. Basahin mo lang yan, teacher. Binibilisan ko lang ha. So, the Q tag stands for, ganyan. So, pagka may ganito, kapag ako kasi, para hindi ako, wala akong ma-miss sa test, sa training test, binabasa ko na lang lahat. Okay, so binabasa ko na lang lahat. Tapos kung may dapat i-play, My name's Harry. pero ini-skip-skip ko lang. Puppies Hindi ko siya have got a pinapatap. bed and a ball. Ni-skip-skip ko lang. Okay, pag may mga video na ganyan, hindi ko pinapatapos. Next, read. Ayan, read. Kailangan mo tong basahin. Okay? So practice. Now choose the correct description about trial lessons. So teachers should closely monitor the progress bar, ensure the trial lesson content is completed on time. Uh-oh. So students proficient. Teachers can flexibly adjust the lesson. Okay, during trial lesson, teachers should what do okay. Good job. Choose the correct description about regular lessons. Regular lessons. Students in regular courses need to cover all the materials. No chance to redo it. All regular classes have 5 parts. Okay. Good job. Next. So next lang yan. Trial class. You won't have enough time to go over each slide because the student arrived late. You have another class right after. What should you do? So set expectation by letting the student know that since they entered late, you'll have to both speed a little bit with the lesson. Okay, regardless of how little time you have left, always conclude the lesson. Okay. So providing, okay.
Good job. All of the above. Okay, here. This is the third part of the regular class. How much time should I spend on this part? Ano to? Ano ko alam to? Uh-oh. Ano to? Hindi ka makita. Uh-oh. Good Nahulog. job. Ah, okay. Hindi ko maintindihan. Okay, so 6 minutes ang sagot. So listen and say, okay, so ayan na. Click mo lang to. Vapor. Tapos click mo tong mic. Tapos ito, vapor. Vapor. Ewan ko nagre-record yan, eme lang ata. Scuba gear. Okay. Pa tayo. Scuba gear. So pag lumabas yung mic, click mo lang, scuba gear. Next. Mouth. Pa tayo. Mouth. Gayahin mo lang. 3 triceratops. 3 triceratops. Ayan, so gayahin mo lang. Then, okay na. So, section 3, key policy highlights. So, basahin mo lang din yan. And then, eto, sagutan mo lang. Eto, sagutan mo lang din. Okay, bibilisan ka na. Ayan, tapos, I hereby acknowledge and agree that during lessons with students, I will refrain from by signing off. Okay, so you're signing here. Pwede kang kumuha ng... meron doon, may pen talaga doon. So, meron talagang pen doon. Wait lang. Okay. Basta meron yan dong pen. Tapos, pwede kang, i-click mo yun yung pen. Okay? Yung pen na parang lapis. Tapos, ayan, magpirma ka lang dyan. Ayan, ang pangit. Ayan, magpirma ka lang dyan and then, next mo lang. Okay, tapos kapag ka next mo na, ayan, thank you. Tapos, ayun na, parang may ikiklik ka dyan. Basta mapaproceed na yan dun sa, sa portal ni Poly English. Tapos, after nun, nakatanggap ako ng result siguro after 24 hours na sinabi nilang yung email ay parang congratulations na ikaw nga ay Poly English teacher na, parang ganun, parang hired ka na, ganun. So, wait lang. Hindi ko sure. Wait lang. Hired Poly, Poly English. So, tignan natin. Mm, proof. Ay, hindi pala yan. So, basta kailangan na white yung background nyo kasi papaulit-ulit nila sa inyo yan. Ito. Ayan, ganito yung matatanggap ninyo kapag ka-hired na kayo. Ayan. So, ganito yung matatanggap nyo kapag ka na-hire na kayo. Poly English, congratulations, regular teacher. So, dear teacher, congratulations. You have passed the new teacher application process, Poly English, chu ganyan-ganyan. Tapos, sasabihin nila dyan, ito yung peak time. Ito naman talaga yung peak time nila, totoo. Ayan. So, ito yung peak time, Monday to Friday. Ayan. Peak, peak time. Peak time. Okay. Monday to Friday. So, ayan. Kapag ka Saturday, Sunday, meron din. So, you may upload your payment info on the teacher profile. Ayan. So, mag-upload ka na ng payment information mo doon. And then, add mo to siya. Ayan. Tapos, ayun na. Okay na. So, ayun lang. Nakalagay dito, 13 days ago, ako na-hired. So, ano ngayon? As of now, it's May 24, 2025. At ako ay na-hire ng May 11, 2025. So, 13 days pa lang ako kay Poly English. And ito yung aking, anong tawag nito? Portal. Okay, pasilip ko sa inyo yung aking schedule. Medyo madami din talaga madaming nagbo-book. Ayan. Daming klase. So, ngayong weekend, next week, ito yung sa paparating na next week. Paparating na next week. Ayan. So, ayan. Medyo busy ang teacher nyo sa Poly English. Okay, madami tayong bookings. Ano pa ba? Silipin natin yung aking kayamanan dito. Sure. Ayan. So, sa 13, ano yan? 13 days pa lang ako kay Poly English. Meron na akong 19 classes. Hindi pa included yung klase ko nung nung
ang na-record pa lang ata dito ay yung, eto pa lang, May 16 pa lang yung na-record na klase. Okay. Wala pa yung May 17 to 24 na klase. So, medyo mas madami pa ako na klase. Wala pa dito. So, ayan. Okay. Eto naman, gagawan ko to ng another video, yung pag-explain dito sa salary, sa level ng salary ni Poly English. So, so far, so good. Naka Magkano din tayo? But hindi kasi ako ganun ka full-time kay Poly English. Talagang nagbubukas lang ako ng mga, as in bungi-bungi yung binubuksan kong klase kay Poly English. Mas prioritize ko pa din yung private classes ko. Okay, so yun lang. Meron akong ilalagay dyan na link ng Telegram if meron kayong mga gustong itanong tungkol sa Poly English application ninyo. Okay, lalo na kung dun kayo nag-apply sa link ko. So, tutulungan natin yan. Okay, that's all for now and I'll see you again really soon. Bye! Good luck on your application, teachers!